Sige na, tama na, dito na lang. Ito ang daan paakyat ng bundok. Huwag mo akong sisihin kung malupit ako. Pero kapag iniwan kita rito, baka may makapulot din sa'yo, Amaya. Kung may sisisihin ka, sisihin mo na lang na hindi ka lalaki. Why, narinig ko may sanggol na iniwan sa bundok. Lalaki raw. Pagbalik natin, ampunin na natin siya, ha? Nakakatakot ang panahon na to. Bilisan na natin. Sa wakas, nakahanap na ako ng katawang angkop para makapagbayad utang. Ano yun? Bakit may bata rito? Naku, tagapagligtas ko. Ang weird. Parang may narinig akong nagsasalita sa akin. Tagapagligtas, sa wakas nahanap na kita. Bili na kayo ng isda. Huling isda na to, ibibigay ko na sa kahit anong presyo. Ang liit naman ng isdang yan, tanga lang ang bibili niyan. Wow, ang ganda naman ng isdang iyan. Mahal, bilhin natin at pakawalan natin. Sige, susundin kita. Isda, lumangoy ka ng malayo, huwag ka nang magpahuli sa iba. Mabuting tao, gagantihan ko ang kabutihan nyo. Nako, ang init ng noo ng batang to. Hindi pwede, kailangan na nating bumalik agad. Ano ito? Isang taisui. Bihira lang makakita nito sa lugar na mahina ang espiritual na enerhiya. Naririnig ko ang iniisip ng bata. Taisui. Ate, saan mo nakuha ang batang yan? Napulot ko sa bundok. Wala kaming anak ni Gongping. Ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Hindi ako papayag. Ezi, masamang tao. Iniluwan mo ako tapos iniwan mo lang sa bundok. Pandi, bakit ka ba ganyan ka-emosyonal? Ate, basta hindi mo siya pwedeng alagaan. Pandi, bakit ka ba ganyan? IKFBA ang nakiwan sa bata, ate, huwag kang mag-imbento. Ang sabi ko, bakit parang pamilyar ang lampi ng batang to? Ang tela ay kaparehong-kapareho ng suot mo. Wala nang iba sa buong baryo ang may ganyan. Ano naman kung ako ang nakiwan? Bakit mo pa pinulot? Kahit ang mababangis na hayop, hindi kinakain ang sariling anak. Paano mo nagawa yun? Ano bang pinagawain nayo? Inay, nagluwal ng babae sina Pandi at iniwan sa bundok. Mabuti na lang napulot ko at dinala rito. Ano? Napakasama mo. Paano mo nagawang iwan ang isang bata? Euslang Biasia? Ano ba yan? Inay, tingnan nyo, ito ang anak ko, si Chansey. Napakatanga mo talaga. Nakampong ka en bata. Habang ang sarili mong anak ay iniwan mo sa bundok. Wala akong pakialam, mag-alaga ako ng batang to. Hindi na kaya ng pamilya ang pangalawa. Kapitain kita. Inay, Kamama, kayo. nga, inay. Tama, tutal marami naman sa pamilya namin ang nagtatapon ng sanggol na babae. Ano naman ang masama Un? Hindi naman siguro, inay. Hindi mo naman ako itatapon dahil lang sa sinabi nila, di ba? Hindi kita itatapon. Kung ayaw nila sa'yo, ako ang kukuha sa'yo. Hindi ako papayag. Pengatlo, nagbago na biya ang isipin mo? Magdedesisyon ka na bang palakihin ang bata? Inay, ang lahat ng gastos sa pamilya natin ay galing sa pondo ng lahat. Ngayon gustong alagaan ni ate ang pampasama lang sa budget na yan. Hindi ba't luging-lugi kami ni kuya? Gusto ko siyang alagaan, kaya gagawan ko ng paraan. Hindi mababago ang perang ibinibigay namin sa pondo ng pamilya. Maghahanap ako ng ibang paraan para punduhan ang bata. Ate, hindi sa pinangungunahan kita. Ang karga-karga mo, hindi lang siya pampasama sa budget, isa rin siyang malas. Dahil sa kanya, hindi na ako makabuo ng bata. Ang dami mong sinasabi.
Nagdesisyon na ako. Simula ngayon, ang batang ito ay ampunin na ng pamilya ng panganay. Inay, bakit naman? Tumahimik ka. Kung ayaw mo, maghiwalay na lang tayo ng tirahan. Titira ako kasama ang pamilya ng panganay at sama-sama nating palalakihin ang dugo ng pamilyang Za. Oh. Ang liit-liit ng batang ito, parang kuting. Kailangan nating humanap ng masustansyang pagkain para lumakas siya. Malaking problema talaga to. Nay, titingnan ko lang kung anong ingay yun sa labas. Hugasan mo na yung mga patatas. Aini, Dolly. May nangyari. Ano, yun? Aini, alam mo ba ang nangyari? Paglabas ko, ang mga kuniho ay nakapugad lang ng maayos at ang mga manok bigla na lang nangingit. Log. Naku, napakagandang balita nito. Siguradong magiging mapalad ang batang ito sa hinaharap. Pampasama lang yan sa budget. Anong swerte ang dala niyan? Pamilya Zhao, may masamang balita. Si Gongping nyo, nakagat ng makamandag na ahas sa bundok habang nangangaso. Malapit na siyang mamat. Ay, Gongping. Kuya. Gongping. Inay, Gongping. Anak ko. Huwag mo akong tukutin. Gumising ka. Gongping, gumising ka. Doctor, tulungan niyo siya. hindi na maari, napakalasom ng ahas na kumagat sa kanya. Kumalat na ang lason sa kanyang mga organo. 3 oras pa bago makarating sa bayan. Huli na ang lahat. Doktor, nagmamakaawa ako. Gumawa kayo ng paraan para iligtas si Gongping. Iligtas niyo siya. Wala na siyang hininga. Paghandaan niyo na ang libing niya. Inay, Sabi ka unang gabi malas ang batang yan. Pag-aabot pa lang, namatay na agad ang panganay. Ano na ang gagawin natin? Hindi pwedeng mamatay si Itay. Taisui. Inay, ang taisui ay may himalang gamot. Kunin mo na ang taisui. Patay na. May pag-asa pa, maililigtas pa si Gongping. Ate, nababalif ka na ba? Kailangan mong magpakatino. Ikaw ang dapat mag-asikaso sa libing ni Kuya. Tumahimik ka, may pag-asa pa si Gongping. Inay, Aini, guysing na kayo. Ipak, ano ba yang hawak muntag? ang lagkit nakakadiri. Ito ay laman ng taisui, kaya nitong iligtas si Gongping. Hipag, seryoso ka. Ginawa mong gamot ang putik na napulot mo kung saan-saan. Tumahimik ka. Dahil sa paglilihi mo at paghahanap ng wild game, kaya pumunta si Gongping sa bundok. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Hindi ko naman sinabing magpapakaga siya sa ahas. Hipag, nababalik ka na ba? Kahit pagamot yan, dapat buhay ang pinapakain para gumana. Dapat ipakain ang laman ng taisui habang may hininga pa siya, hindi na tayo pwedeng magtagal. Umalis ka riyan, hayaan mo akong iligtas si Gongping. Hindi pwede. Hipag, nagising ka naman. Patay na ang kuya. Tama, Hipag. Si Julian, hayaan na nating magpahinga ng payapa si Gongping. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Itutuloy. Inay, ito talaga ang laman ng taisui, kaya nitong iligtas si Itay. Inay, Paano kung hayaan na lang nating subukan ni Julian? Baka sakling. Inay, bakit pati ikaw nadadamay sa kabaliwan ng hipag mo? Sa tanang buhay ko, hindi ko pa narinig ang tungkol sa bagay na yan. Inay, kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo si Chen. Huwag na kayong makisali sa kalokohan ng hipag mo. Chen, pakipaliwanag naman sa kanila, nagmamakaawa ako. Hay, may mga alamat nga na ang laman ng taisui ay nakakabuhay ng patay. Pero alamat lang yun. Sa totoong buhay, wala pang nakakakita ng laman ng taisui. Hipag, hindi mo PA naiintindihan? Lahat yan ay kasinungalingan. Si Julian, Hayaan mo na lang, tama na. hindi. Hipag, patay na ang kuya. Hindi na siya mabubuhay. Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa burol niya. Bilisan nyo, kapag hindi ito nainom ni Itay, huli na ang lahat. Umalis ka riyan. Kuya, Itay, kailangan nyo pong magising. Itutuloy. Hipag, Umalis ka riyan. Gongping, Hayaan niyo siya.
Tingnan natin kung paano niya bubuhayin ang patay. Gongping, Hindi ako lolokohin ni Fubao. Gongping, magigising ka. Hipag, hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin ang malas na batang yan? Sa tingin ko, siya ang dahilan kung bakit namatay ang kuya. Itapon mo na siya. Kung hindi, paano mo bubuhayin ang batang yan bilang isang pilay na biyuda? Nagkamali ba talaga ako? Hindi ko na sana siya pinanatili. Gongping, magigising ka. Ipag, hindi ka PABA tapos? Sabi mo kanina, kapag pinakain mo ng dumi ang kuya, mabubuhay siya. Matagal na ang nakalipas, buhay PABA ang kuya? Ate, Mas mabuting ilibing na natin ang kuya para matahimik na siya. Mga kababayan, tulungan niyo naman akong buhatin ang kuya. Anak, hindi mo pwedeng iwanan ang nanay ng mag-isa. Umalis ka. Hayaan niyo siyang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gumising ka na, parang awa mo na. Gongping, gumalaw ang daliri niya. Gongping, gumalaw ang daliri niya, anak. Nabuhay ang patay. Gongping anak. Mabuti naman, salamat sa Diyos, ayos ka na. Paano nangyari to? Stable ang pulso, wala na ang lason, magaling na si Gongping. Mabuti naman. Gongping, si Fubao ang nagligtas sa'yo. Fubao? Nabalif na si ate? Aya ba talaga siyang iligtas na malas na batang yan? Sa tingin ko, sinasadya lang ni At na kontrahin tayo. Sinasabi mo bang si Fubao ang nagligtas sa akin? Tama. Kung ganon, siya nga ang munting swerte ng pamilya natin. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ang saya, may tatay at nanay na ako, itay, inay. Sisiguraduhin ni Fubao na magiging maganda ang buhay niyo. Inay, tingnan nyo ang bait ni Chansey. Kita nyo naman, paglaki niya, mas magkatagumpay siya kaysa sa ibang malas na bata. Sapat na siya mismo ang malas. Hindi tulad ng ating Fubao, siya ang paborito ng buong pamilya. Mag-ingat ka naman sa pananalita mo. Ate, ano bang ibig mong sabihin? Pinapagalitan mo ba ako? Sunpundi, tumahimik ka na. Nung nangyari ang aksidente sa kuya mo kahapon, hindi ko pa nakakalimutan ang mga sinabi mo. Totoo naman ang sinabi ko kahapon. Pagkatapos mong kumain, pumasok ka na sa textile factory. Huwag mong kalimutan, si ete mo ang naghanap sa'yo ng trabahong yan. Na, pupunta na. Izapia, nakpayat naman ako para sa trabahong yan. Naku inay, huwag kang pumunta, masamang babae yan, gusto kanyang iligaw. Itutuloy. Shillian, bakit mo pa dinala ang bata? Team leader, abala ang lahat sa bahay. Wala akong magawa, pero hindi ko hahayaang makaabala ito sa trabaho. Sige, basta huwag lang makabala sa trabaho. Team leader, ako po ang bagong empleyado na si Sunpandi. Alam, Si Julian ang modelong empleyado ng Group 2. Sumunod ka sa kanya at magtrabaho ng mabuti. Emie, akala mo naman kung sino. gawin mo lang gaya ng ginagawa ko, naintindihan mo. Na, alam ko na. May gagawin pa ako, mauna na ako. Pilay na to, hindi ko alam kung ano ang nakita ng kuya sa'yo. Hay, nakakapagod. Bahala na. Magpapahinga muna ako saglit. Tapos na. Hoy, anong grupo ang nasunugan? Sabi nila, grupong 2 raw. Nagninit-nit sa galit ang manager ngayon. Patay, paano kung malaman nilang ako ang nagsimula ng apoy? Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan.
Sino ang gumawa nito? Lumabas kayo. Hindi pa kayo amin? Ikaw yun. Ikaw talaga yun. Hindi ako. Siguradong ikaw yun. Manager, hindi rin ako yun. Sige, ayaw na palang nagsawala. Ngayon, magsumbungan kayo. Kung sino ang makakapagturo sa tunay na salary, siya ang gagawin kong leader ng grupo. Leader ng grupo, mas malaki ang sweldo buwan-buwan. Manager, alam ko kung sino ang nanunog. Sino? Siya, si Zhang Xulian. Patay. Sun Pandi, pinagbibintangan mo ako. Shilian, ikaw pala? Sayang ang tiwala ko sa'yo. Balak pa naman kitang i-recommenda bilang leader ng grupo. Tapos ganito ang Genoa MO. Seryosong bagay ito. Sigurado ka bang nakita mo akong nagsimula ng apoy? Sino pa ba kung hindi ikaw? Nakita ka mismo. Sabi ka unang gabi ang babeng yan ay malas. Ayaw niyo lang maniwala. Tignan nyo ang sunog sa pabrika. Dahil yan sa malas na yan. Pew. Masamang babae, ikaw ang malas? Ikaw ang may gawa ng apoy. Kung magsusumbong ka, dapat may ebidensya ka. Hindi ako basta-basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Tanghalian noon, kumakain ang lahat. Kaming dalawa lang ni Zhang Xulian ang naiwan. Nakita ko talaga siyang sinipa ang isang bagay. Pero hindi ka alam na apoy pala yun. Kasalanan ko rin na hindi ko naagapan ang pinsala sa pabrika. Anong oras ka lumabas ng workshop? 12:30, malinaw na malinaw ko yung nakita. 12:30, wala ako sa workshop mo. Ate, alam kong ayaw mong umamin, ayaw ko rin sanang magsumbong sa'yo. Pero, mali ang mali. Zhang Xulian, may saksi at ebidensya na may gana ka pang magkaila. Dahil may saksi ako. Tapos na. Dahil may saksi ako. Sabi mo may saksi ka para patunayan ang kawalan mo ng sala. Sino? Imposible, wala nang tao sa workshop noon, agpapanggap lang siya. Ang saksi ko ay, Imposible, nakita ko mismo. Wala kang saksi maliban na lang kung may kasabwat ka para linlangin ang lahat. Ang bilis naman ng taong ito na sumabat at ayaw hayaang mapaliwanag si Xiao Zhang. Kinakabahan ka, Bi. tama. Kinakabahan siya, inaapi niya si nanay. Manager, paano naman mangyari yun? Iniisip ko lang na dapat umamin ang nakamali. Kahit ate ka uzya, kung alam ka ang tutu, hindi ka uzya kukunsintihin. Nay Pakegling, kailangan natin ng mga taong tulad mo sa pabrika na kayang unahin ang katarungan kaysa sa pamilya. Paano ba kita tinuruan? Ganyan ka BA magtrabaho, Xiao Zhang? Hindi pa nga siya nakakapaliwanag ng maayos. Inatulan mo na agad siya. Manager, hindi ako sang-ayon. Bakit kailangan nating maniwala sa sinasabi niyang testigo? Paano kung binayaran lang niya ang testigong yan? HMP. Ako ang testigo niya. Mga tauhan, may malaking kontribusyon si Zhang Xulian sa pagpuksa ng apoy. Simula ngayon, itataas siya bilang team leader at bibigyan ng 200 yuan na pabuya. Manager, ano ang ibig sabihin nito? MGA tauhan. Dahil sa tulong ni Zhang Xulian, nailigas ang daan-daang libong halaga ng ari-arian sa workshop. Hindi pala nasira ang gabalat natin, ang galing. 200 yuan na cash? Hindi nga ako umaabot ng 30 yuan sa isang buwan. Bakit si Zhang Xulian? Karapat-dapat na siya. Tama ka. Manager, dapat nyo itong ipaliwanag. Manager, kahit na hinahangaan nyo ang hipag ko, hindi nyo dapat siya kinakampihan ng hayagan. Ano? Inagdududahan mo ba na nagsisinungaling ako? O baka sinasabi mong ginagamit ko ang posisyon ko para paboran siya? Hindi ko po kayo pagdududahan. Kung sinabi nyo pong wala siyang ginawang mali, edi wala. Hay, hipag, nakakainggi ka naman. Dahil todo protekta ang manager sa kanya, may namamagitan kaya sa kanila?
Son Pandi, sinasadya mo bang mapakalat ng maling impormasyon? Ano ang ibig mong sabihin? Son Pandit. Wala naman akong ibig sabihin. Dahil naggarantiya na ang manager, syempre naniniwala ako sa'yo, Hipag. Hindi ko lang alam kung ano ang isipin ng kuya ko kapag nalaman niya ito. Masamang babae, sinisira mo ang reputasyon ng nanay ko. Nakakagalit. Nay, bubugin mo siya. Hindi mahalaga kung alam ng kuya mo o hindi. Pero ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon para sa kuya mo. Bakit mo ako sinasaktan? Wala naman akong maling sinabi. Bakit? Dahil sinisira mo ang pangalan ko sa mga chismis mo. Kahit sampalin pa kita ulit, deserve mo yan. Wala kang sinabi. Binabaluktot mo ang katotohanan sa mga salita mo. Pinalalabas mo na may masama kaming relasyon ni Manager Zhang. Sinasabi mong kinukonsenti niya ako. Hindi ba dapat lang kitang saktan? Dumating na ang asawa ng manager. Patay, takot sa asawa ang manager at mainit ang ulo ng misis niya. Kapag nalaman niya ang nangyari ngayon, siguradong lagot si Zhang Chulian. Hangga. Hipag, pasensya na. Kailangan ko lang talagang patatagin ang posisyon ko sa pabrika. Sino ang may masamang relasyon sa asawa ko? Madam, kailangan niyo akong ipagtanggol. Zia, Yun. Sinubukan ko lang ilantat na ang hipag ko ang nanunok. Tapos sinaktan niya ako. At ang manager, kinakampihan niya siya ng malang pakundangan. Talaga? Tama po. Kanina, para patunayan ang seed niya, sinabi pa ng manager na. Noong tanghali, kasama niya ang hipag ko. Isipin mo kung totoo yan, ang magkasamang lalaki at babae. Sa sinasabi mo, siguro may masama silang relasyon ng asawa ko at ni Xiao Zhang. Hindi ka sinabi yan. Gusto lang kitang paalalahanan na mag-ingat, huwag kang palinlang sa iba. Yehe, napalo na naman ang masamang babae. Pantay na ang pisngi niya ngayon. Madam, nagkamali ka yata ng palo. Si Zhang Chulian ang may kaugnayan sa factory manager. Buti na sa'yo. Next is anangling ka pa sa harap tayo. Hoy, paalisin niyo siya agad. Madam, hindi ba kayo nagkamali? Si Zhang Chulian ang dapat tanggalin. Tapos na. Kung hindi lang kami makasama ni Xiao Zhang kaninang tanghali, muntik na akong maniwala sa mga kasi. Nanggaling din mo HMP. Kaninang tanghali, habang kumakain kaming mag-asawa, dinala ni Xiao Zhang ang bata rito. Dahan-dahan sa pagkain, baka mabulunan ka. Ang talino ni nanay, dumiretso talaga siya rito sa factory manager, kaya hindi na makakagawa ng masa. Maang masamang babae. Comrade Xiao Zhang, may kailangan ka ba? Madam, mayroon lang sana akong munting mungkahi para sa factory, kung hindi niyo mamasamain. Sige lang, sabihin mo lang. Tingnan niyo, ito ang ilang mungkahi na binuo ko, hindi ko alam kung makakatulong ba. Nitong mga nakaraang taon, kasabay ng mabilis na pagunlad ng industriya ng balat, may mga problema. Kailangan pang lutasin. Pag-update ng kagamitan, paggamit ng mga advanced na makinarya, para mapataas ang kalidad ng papros. Bakit hindi ko naisip ang paraang ito? Xiao Zhang isa kang henyo ha. Munting opinion lang po, sana makatulong sa factory. Halika, tingnan mo, marami pa sa likod. Xiao Zhang, ano ka nagkaroon na napakaraming bagong idea? Ang galing mo talaga, hey. Isa lang akong babaeng taga nayon, nakapag-aral ng kaunti, may mga ideya lang na biglang sumusulpo. Siyo sa isip ko. 12:30 na, nakita ko sa salamin na sa oras na ito magkakaroon ng sunog, patay. Baka gutom na ang bata. Ay naku, ang kita naman ng batang ito. Huwag mong gutumin ang bata, bumalik ka na sa workshop at pakainin siya. Madam, manager, mayroon pa akong isang partikular na mungkahi at plano para sa workshop. Gusto niyo bang tingnan? Sige, Tara, tingnan natin. Tara. Magkasama kaming tatlo ni Xiao Zhang buong araw. Kung hindi dahil sa pagkakataong pumunta tayo sa workshop, hindi natin malalamang may sunog na pala. Ano ang motibo ng taong ito?
Wala kang alam, pero lantaran mong sinisiraan at nilalait si Comrade Xiao Zhang. Sabi mo rin kanina, ikaw at si Comrade Xiao Zhang lang ang huling umalis. Gayong napatunayan na ang kawalang sala ni Xiao Zhang, ikaw ang arsonista. Hindi ako yun, baka ibang tao. Lahat kami ay may alibi. Sino pa ang gusto mong pagbintangan? C'est un Jean Kao, Siange arsonista. Siange nag-accusa para hindi Siange mapagbantangon. Manager, dalhin niyo siya sa presinto. Ay hipag, tulungan mo ako, nagkamali ako, pakiusap, sabihan mo ang manager na pakawalan ako. Tapos na. Pakawalan ka. Noong pinagbibintangan mo ako kanina, naisip mo bang pakawalan ako? Ang kriminal ay dapat pagbayarin sa kasalanan. Dalhin niyo na siya. Ikaw na pilay ka, sinadya mong hindi ako tulungan, isusumbong kita kay nanay, sa buong pamilya, na ay, awang may kasalanan kung bakit ako napahamak. Sige, hihintayin ko yan. Asawa ng ikatlo, ipaliwanag mo sa lahat. Bakit ka nahuli at dinala sa presinto kanina sa pabrika? Nay, siguradong pagkakamali lang po yon. Huwag kang sumabat. Hayaan mong si Sun Pandi ang magpaliwanag. Nay, sa totoo lang, kasalanan nito na hipag ko. Kung tinulungan niya lang sana akong magpaliwanag, hindi sana ako nakulong. Hipag, hindi naman ganyan ang nangyari. Noong kinuha kita sa presinto kanina, hindi yan ang narinig ko, Sun Pandi. Asa na re ikalo? Hanggang ngayong ba ayaw mo pa ring masabi na re toto? Inaakala mong hindi marunong lumaban ang hipag mo kaya lahat ng kasalanan ay ibinunton mo sa kanya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, ituturing na naming hindi ka namin kapamilya. Hipag, kung hindi mo kayang sabihin, pwede ko silang dalhin lahat sa pabrika para magharap tayo. Pero sa oras na iyon, hindi ko na alam kung gaano pa kadumi ang reputasyon mo. Huvak. Natatakot ka na? Ang kute mo talaga. Nagtatrabaho ka lang pero puro gulo ang ginagawa mo araw-araw. Nakalang ka, hindi trabaho. Gangkay, nagkamali ako, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Nee, kuya, hipag, hindi lang alam ni Pandi ang ginagawa niya. Alam na rin naman niya ang pagkakamali niya. Patawarin na natin siya ngayon. Pag uwi namin, pagsasabihan ko siya at magsusorry siya sa asawa ko. Kung hindi naging matalino ang asawa ko, nawalan na sana siya ng trabaho at nagbayad pa ng danyosda. Yun sa kanya. Humfong asawa sa Pamalang Zhao kung tenggalang okay lang. Kahit gumagawa kayo ng mga kalokohan sa likod ko, kaya ko pang palampasin. Pero ang maging tanga at masama, hindi ko kayang palampasin kahit katiting. Guangkay, ang asawa mo ay masama at hindi marunong magsisi. Sa tingin ko, sisirain lang niya ang pangalan ng pamilyang Zhao. Ni, nagkamali ako. Hipag, nagkamali ako, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Asawa ng panganay, ikaw ang biktima rito. Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin. Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin. Hipag. Sa tingin ko, kung tumahimik ka. Walang pwedeng sumabat sa desisyon ng hipag mo. Mapapatawad kita sa ginawa mo, pero sa pagkakataong ito lang. Salamat, hipag, nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Pinatawad kita dahil kay nanay, pero kapag inulit mo pa, hindi na kita patatawarin. Hindi ko na po ulitin. Asawa ng panganay, huwag kang mag-alala. Kung magkakaroon pa siya ng masamang balak sa hinaharap, hindi na siya matatanggap ng pamilyang Zhao. Tama na, nee. Kuya, hipag, huwag kayong makalala. Pag uwi namin, pagsasabihan ko siya ng maigi.
Palampasin na natin ito para hindi masira ang samahan ng ating pamilya. Kumain na tayo. Okay na. Bakit ba pabo na pabo si nanay kay ate? Lumuhod na nga ako sa kanya para humingi ng tawad. Kailangan ko pa rin magpakut sa ate mo. Ano bang iniyak-iyak mo? Nawawala ang swerte natin dahil sa pag-iyak mo. Kung maninirang puri ka, siguraduhin mong walang makakahuli sa'yo. Hindi ba't ipinaglalaban lang naman kita? Sa tingin ko, yung matandang yun, ang mahal lang talaga niya ay ang panganay niyang anak. Baka pag namatay siya, wala ka pang makuha na pera. Patay. Hindi mangyayari yun, hindi ko hahayaang mangyari yun. Ikaw naman, magpakabait ka muna sa mga panahong ito. Pagkatapos ng lahat, ang panggastos natin ay galing sa sahod nina, kuya at ate. Huwag mo silang galit. Huwag kang mag-alala, paglaki ni Tiancy, may lakas na ako ng loob para talunin sila. Si Tiancy, siguradong pagmamalaki ko siya balang araw. Nanay, unang araw ng pasukan ni Fubao ngayon, nakakuha siya ng 100 puntos sa exam. Ay naku, hindi na naman tumama. Ano naman kung 100 puntos? Palamunin pa rin siya. Masamang tao. Tiangki kao, ayos ka lang ba? Zhao napakakulit mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para bulihin ang kapatid mo? Gusto mo bang ipapalo kita sa tito mo hanggang sa mamatay ka? Ngayon ka lang ba nag-alala? Di ba sabi mo, tita, hayaan lang ang mga bata sa away nila, huwag nang makialam ang mga matatanda? Sa susunod na makita kita, papaluin kita. Hoy, napakakulit mo, sa harap ko pa talaga tinatakot ang anak ko. Gusto mo bang mamatay? Tita, basta bantayan mo ang anak mo at huwag mo akong bulihin na palamunin, ayos na tayo. Tiancy, maging mabait ka. Sa susunod, lumayo na tayo sa pamilya nila. Kumusta ang exam mo kanina? Siguradong maganda ang resulta. Halika, ipagluluto kita ng itlog. Hoi Pandi, Hoi Shilian, Halakeo Rito. Wow, ang taba naman ng isdang ito. Nasaan si M.A. May? Tawagin mo siya, mamimigay na ng isda ang tita nyo. Ay, hiro na. Itong isda, magtitira tayo ng isa para sa sabaw. Ang natira, tigdadalawa kayo, iuwi nyo sa mga mag. Ulang niyo. Ayos, yan, nanay. Matagal na akong hindi nakakapagdala ng pagkain sa amin. Nanay, bilisan mo na ang paghahati. Hindi na ako makapaghintay. Halika. Nanay, kung pareho lang kami na hati ni ate, ayos lang. Pero si ate, pilay siya, hindi naman siya kasing sipa kao sa trabaho, bakit siya bibiguan en gitalavan? Giista? Kung ganyan ang katwiran mo, kami ang pinakamalaki ang ambag na pera buwan-buwan. Pero hindi naman kami humihingi ng mas malaking parte. Dahil patas ang pamilya nyo, matanda na at mataas ang sahod. Patas ang pamilya namin, tataas din ang sahod namin sa hinaharap. Pero kahit kailan, pilay ka pa rin. Hindi ka kailanman magtatrabaho ng higit sa akin. Ikaf. Ano ka biyang nakipag-isa sa mo? Wala naman akong maling sinabi. Siya ang iyong hipag, hindi mo na nga siya tinutulungan, dinadagdagan mo pa ang sakit ng loob niya. Anong klaseng tao ka biye? Sun Pandi, sabihin mo na lang, ano ba talaga ang gusto mo? Para maging patas ang hatyan. Sige, gusto mo ng paas na hatyan. Payag ako, basta pumayag ang hipag ko na makipagkarera sa akin. Kapag natalo mo ako, kahit ano pa, ay hahatiin ko ng patas sa iyo. Sige, paano ang laban? Naniniwala ako na bukod sa pilay kong binti, hindi ako mas mababa sa iyo, Sun Pandi. Dahil ganyan ka kumpiyansa, hipag, magkarera tayo sa pagtakbo. Kapag natalo mo ako, susuko ako sa iyo. Sun Pandi, wala ka na bang haya? Ikatlong hipag, alam mong pilay ang hipag mo, tapos hamon mo ay karera? Hindi ba unfair yan? Alam niyo namang pilay siya, hindi niya ako matatalo. Dapat lang na mas malaki ang makuha ko kaysa sa kanya. Sa pagtakbo, hindi nga kita matatalo. Ang mga isdang ito, kunin mo na kung ano ang gusto mo. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Tita, laban lang. Hindi kami natatakot ni nanay sa iyo. Magantay ka.
Ikaf na bata ka. Hindi ka piabe anahihiya para es ananay muntag? Sinasabi ko sa iyo, ang nanay mo ay pilay. Alam mo ba yun? Naku, hindi nga siya makalakad ng maayos, tapos makikipagkarera pa. Ble, ang anak ng pilay, magiging maliit na pilay din paglaki. Ikaw ang pilay. Galingan mo, nanay, siguradong mananalo ka sa laban. Nakakainis. Kailangan kong humanap ng paraan para mapagaling si nanay. Ano bang alam muntag? Kung naglakas loob kang pumayag, sa tingin mo ba kaya ng nanay mo? Pumapayag ako, laban kong laban. Si Julian, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hipag, isang ista lang yan. Kalimutan na lang natin. Nag-isip na ako ng mabuti. Dahil naniniwala si Fubao na kaya kong mananalo ako. Magkita tayo sa bukana ng ngayon mamayang hapon. Tara na. Sige, hihintayin kitang matalo sa akin. Nanay, ayos ka lang ba? Hindi ko maigalaw ang binti ko. Parang nabali yata. Hampiha, pilay kanan ka, nabali pia ang binti muntag. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Hoy, narinig na ba? Magkakarera raw ng takbo ang panganay na hipag at ikatlong hipag ni Giying hanggang sa tuktok ng bu. Jack! Hindi ba't pilay ang panganay na hipag ni Giying? Paano siya mananalo sa isang normal na tao? Hindi ba't sinabi ng hipag ko na dito siya makikipagkarera? Bakit wala Asia? Baka alam niyang pilay siya, kaya hindi na siya sumipot. Hindi ganong tao ang hipag mo. Kung ano ang pangako niya, tinutupad niya. Nanay, pero kalahating oras na tayong naghihintay dito. Darting Pabiesia? Gabi na, hindi solusyon ang paghihintay lang dito. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang maghintay. Umuwi na lang tayo. Sigurado akong hindi na siya darating dahil alam niyang matatalo siya. Sino ang nagsabing hindi ako darating? Nandito na ako at mananalo ako ng patas sa iyo. Si Julian, magaling na ang binti mo? Pandi, nandito na ako. Lalaban ka pa ba? Ang bagal niyang maglakad, baka nagpapanggap lang siya para takutin ako. Laban kung laban, hindi ako magpapatalo sa isang pilay. Sige, simulan na natin. Ikot tayo sa bundok na ito, kung sino ang unang makabalik, siya ang panalo. Esan? Diyos ko, nakakatakbo nga si Julian. Mas mapos pa siya, kay Pondi. Una, nagpapanggap lang ba siyang pilay noon? Yehey, nanalo si nanay. Ete, magaling na talaga ang binti mo, pati si Pandi ay naunahan mo na. Sun Pandi, hindi mo man lang ako naunahan kahit pilay ako. Imposible, pilay kanan ka, nabalyan ka pa. Hindi ko sinabi kahit kanino na nabalian ako. Paano mo nalaman? Tay. Si Julian, nabalian ka rin pala nitong hapon? Kanina tanghali habang nagpapakain ako ng baboy, biglang gumuho ang tumpok ng kahoy at nasugatan ng binti ko. Mabuti na lang, ginamot ako ni Fubao gamit ang mga halamang gamot. Hindi pwede, hindi makagalaw si nanay, parang nabalian siya, Nanay, ang gamot na ito ay nakakapagdugtong ng buto. Ilalagay ko sa inyo. Hindi mo inaasahan, di ba? Naging swerte pa ako sa disgrasya, pati yung dati kong pilay na binti, magaling na rin. Sino bang nakakaalam kung gaano katagal gagaling ang binti mo? Baka mamaya pilay ka na naman, Matagal ko na kayong pinagpapasensyahan. Nanay, ipagtanggol niyo po ako. Tingnan nyo, sa harap ng maraming tao, bigla na lang akong sinaktan na hipag ko. Ayoko na. Deserve mo. Ngayon lang gumaling ang binti ng hipag mo. Sinusumpa mo pa siya. At isa pa, akala mo ba hindi ko alam kung paano nasugatan ang binti ng hipag mo kaninang hapon? Si Julian, ang galing na ng binti mo. Napakagandang balita niyan. Tamang-tama, sa makalawa ay kaarawan na ng ating Fubao. Maghahanda tayo ng salusalo, tawagin natin ang lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan. Magsasaya tayong lahat. Susunod ako sa gusto mo, nanay.
Huwag na kayong mahiya. Li Jianping 5 yuan, tama ba, Tito Li? Tama, patalang. Nasaan ang munting fubao nyo? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Namiss ko siya. Nagdala pa naman ako ng 2 white rabbit candy para sa kanya. Nandito si Fubao. Naku, Tito Lee. Isang batang babae lang yan. Ano namang dapat misin sa kanya? Kung may masarap ka, ibigay mo na lang sa anak kong si Tiancy. Ang anak naming si Tiancy, matalino na simula pagkabata. Paglaki niya, siguradong magtatagumpay siya. Kung magtatagumpay ba ang anak niyo paglaki, hindi ko alam. Pero alam ko kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ano ang ibig mong sabihin? Lina wie Montag nga. Lolo Li, matagal na tayong hindi nagkita, na-miss kita ni Fubao. Oh, ang bait naman ni Fubao. Tianchi, di ba binigyan kita ang 2 kandi? Bigyan mo naman ng isa ang kapatid mo. Ayoko nga, sayang lang ang pagkain sa kanya. Bli, Lolo, ang candy ay sandali lang ang saya, pero ang makita ka, buong araw akong masaya. Naku, Ange Benamon ni Fubao. Napakaganda ng sinabi mo. Mas matamis pa yan kaysa sa candy. Sa makalawa, dadalhan kita ng masarap na pagkain. Gusto mo ba? Ang Fubao talaga namin, nakakatuwa. Ano namang ikinagagalak mo sa gusto ng isang matandang hukluban? Ang batang yan. Mapapantayan ba niya ang anak ko? Ang anak ko, 5 taong gulang pa lang, pero siya na ang nangguguna sa klase. Ang anak Montag naman, baka hindi man lang marunong magbilang. isa lang siyang tanga, hindi nga gumagawa ng assignment sa klase. Hindi ko ginagawa yan dahil masyadong madali, sayang lang sa oras ko. Ang bata-bata mo pa, ang laki na ng bibig mo. Sa tingin ko, kulang ka lang sa talino, tapos may gana ka pang magsinungaling sa harap naming mga ma. Tatanda. Pagdating sa talino, hindi sigurado kung matatalo ni Tiancy si Fubao. Nakpapatawa ka ba? Ang anak ko, matatalo niya. Ay, Tamang-tama, nandiyan na si Teacher Liu mula sa klase nila. Papapiliin natin si Teacher Liu para makita natin kung kaninong bata ang mas matalino. matapang ka ba? Itutuloy. Tita, hindi ako makikipagpustahan sa'yo. Kahit manalo ako, wala naman akong mapapala. Sa tingin ka o, natatako ka lang. Ganito na lang, kung sabihin ni Teacher Liu na mas matalino ka kay Tiancy, bibigyan kita ng 50 senti. Mos, ano? Sa halagang 50 sentimos, mapapahiya ko ng husto ang pamilya ng panganay. Tingnan natin kung paano pa magyayabang si Zhang Zulian sa harap ko. Ayoko niyan. Kung pustahan, gawin nating 1-0 yuan. Kaya mo ba? Bata ka, ang laki ng hiningi mo. Ang 1-0 yuan ay halos kalahating buwan na sahod ko na yan. Sige, kung matalo si Fubao, bibigyan din kita ng 1-0 yuan. Malaking halaga ang 1-0 yuan. Kapag natalo ako, baka bugbugin na naman ako ng lolo nyo. Tita, kung ayaw mong tumaya, okay lang. Alam ko namang sa loob-loob mo, naniniwala kang ako ang pinakamatalino. Nay, ano pang hinihintay mo? Sa tingin mo ba matatalo ako ng batang yan? Tama ka, anak. Naniniwala ako sa'yo. Sige, ituloy ang pustahan. Pag nanalo tayo, dadalhin kita sa syudad para bumili ng laruan. Sige. Pagkabili ng laruan, ipapa-expel natin si Teacher Liu sa tangang yan para mapahiya silang lahat. Pagdating ni Teacher Liu, si tita ang mapapahiya. Ang tigas pa rin ng ulo mo, bata ka. Tatawagin ko na si Teacher Liu. Ay, Teacher Liu. Kamusta, comrade son? Ano yun? Kuya, handa na ba ang 1-0 yuan mo para sa akin? Itutuloy. Ako, naniniwala ako ng buo sa ating maliit na Fubao. Hindi niya hahayaang malugi ang tatay niya. Ang talino talaga ni Itay. Pag kumita na si Fubao, hahatiin ko sa'yo ang kalahati. Sige, tumawa lang kayo. Pag napahiya kayo mamaya, hindi na kayo makakatawa. Dahil gusto ninyong magpaligsahan, bakit hindi nyo nalang kwentahin ang gastos ng ngayong ta? Oo. Kung sino ang unang makakakuha ng tamang sagot, siya ang panalo. Magandang ideya yan. Kami ang magiging hurado. Kami ang magiging hurado. Sige, simulan na. Hampeha, sabi ka unang gabi hindi matatalo ang gibatang, yan ang anak ka o. Mukha lang siyang tulala. 13,541.31 yuan. Ano, yun? Ang gastos ng nayon po. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka man lang gumamit ng abacus. Akala mo ba makakalusot ka sa pag-imbento ng numero? Hindi, tama ang sagot ni Fubao. Iyan talaga ang kabuuang gastos ng nayon. Tapos N.A. Kapitan, bakit mo kinakampihan ang batang yan? Ang lantad naman ng pagtatakip mo sa kanya. Ano? Sa tingin mo ba magsisinungaling ako para sa isang bata? Tama ang pagkalkula ni Fubao. Walang kulang, walang sobra. Kung hindi kayo naniniwala,
Maaari ninyong tingnan ang mga record sa opisina ng nayon. Siguradong nagnaka siya ng tingin sa mga record. Hindi ako naniniwala. Hindi man lang siya gumamit ng abacus, tapos nakuha niya agad ang tamang numero. Sadyang hindi mo maiintindihan ang hindi mo kayang gawin. Tita, kung gusto mong makita akong gumamit ng abacus, ipapakita ko sa'yo. Pareho lang naman ang resulta. Nakita niyo na, di ba? Hindi na kailangang makumpara. Ang anak ko ang tunay na marunong mag-computer, siya, wala siyang alam. Akala niyo ba madali lang mag-abacus at mapapahangan niyo na kami? Nag-compute na rin ako, tapos na. Bagamat mabilis mag-compute si Fubao, kumpleto ang proseso niya. Ang anak mong si Tianqi, tapos nang ga, pero mali naman ang resulta niya. Paano nangyari yun? Teacher Liu, ikaw ang humusga para sa anak ko. Malinaw naman, si Teacher Zhao ang nanalo. Teacher Liu, ano ang tawag mo sa malas na batang yan? Teacher Zhao, tawag namin sa kanya. Lahat kami sa school, ganyan ang tawag sa kanya. Ano? Patay. Isa pa, Comrade Son, maging magalang ka sa pananalita mo. Si Teacher Zhao ay hindi malas. Siya ang kinikilalang henyo sa aming paalan. Perfect score siya sa exam noong pasukan. Tiyak na malayo ang maating niya. Tiaka Liu, hindi ka ba anak kakamali? Ang malas na batang si Zhao Fu ay 5 taong gulang pa lang. Paano siya naging henyo at tinatawag mo pa siyang teacher? Si Confucius nga ay nagkaroon ng guro na 7 taong gulang. Kahit 5 taong gulang lang si Zhao Fu, mas malawak ang kalaman niya kaysa sa akin. Bakit hindi ko siya tatawaging guro? Huwag Montag akong lukuhin, hindi nga siya marunong gumawa ng assignment sa school. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko ginagawa ang assignment dahil masyadong madali. Napansin ko sa school, nag-aral na siya ng mga leksyon sa kolehiyo. May mga bagay na mas magaling pa siya sa akin. Hindi ko akalain na may ganyang galing si Fubao. Mas magaling pa siya sa guro. Si Fubao, kitang-kita na maganda na, matalino at mabait pa. Ang anak ko, hanggang ngayon, naglalaro lang ng putik. Nakakainggit naman talaga ang ibang tao. Ano, tatanggapin mo ba ang pagkatalo? Tita, naniniwala ka na ba? Ilabas mo na ang napagkasunduan natin. Matalino lang siya ngayon, pero sigurado akong mas magaling ang anak kong si Chansey. Hindi ko kinikilala ang pustahang yan. Patay. Bilang magulang, hindi ka dapat sumira sa usapan at maging masamang halimbawa. Kung hindi, walang gustong makipagkaibigan sa anak mo. Hindi ba't ikaw ang nakaya na makipagpustahan? Bakit ayaw mong tumanggap ng pagkatalo? 10 piso lang naman, yan, dapat marunong kang tumupat sa usapan. Ayaw kong maliitin ako ng ibang tao. Salamat, tita. May pambili na naman ako ng candy. Hahaha. Inay, nakakolekta po kami ng 158 piso ngayong araw. Hindi pa rin gumagaling ang sakit mo, dalhin na kaya kita sa malaking ospital sa lungsod. Hayaan mo na, matanda na ako, huwag na nating sayangin ang pera. Mas mahalaga ang kalusugan mo, inay. Kapag naubos ang pera, pwede naman tayong kumita ulit. Itatabi ko ang perang ito para sa inyong 3 magkakapatid. Matagal nang may sakit si inay, lalong humihina ang katawan niya. Matagal nang may sakit si inay, lalong humihina ang katawan niya. Sa tingin ko rin, hindi sa nagrereklamo ako, pero ang 158 piso ay malaking halaga. Kung sakaling mawala na si inay, kaya nating makuha ang perang yan? Sigurado magiging patas si inay sa paghahati. Ang tanga mo naman, tingnan mo nitong mga nakaraang taon, paborito ni inay ang panganay, baka mapun. Talang lahat sa kanila. Ano ang gagawin natin? Kung ako ang tatanungin, magpakatotoo na tayo at tingnan natin kung kanino ibibigay ni nanay ang per. Kung hindi talaga ubra ng palihim, kahit hindi man natin isipin ang sarili natin, isipin mo naman. Si Tianqi. Sige na nga.
Anak, ano ang nangyari? Kami ni Pandi, hindi kalakihan ang sahod naming dalawa. At si Chansey, lumalaki na rin araw-araw. Nanay, pwede po bang bigyan niyo ako ng kaunting pera? Magkano ba ang kailangan mo? Kailangan ko munang sabihan ang dalawa mong kapatid. Kung talagang nahihirapan kayo, siguradong handa silang tumulong sa iyo. Hindi naman mami, 500 lang ay sapat na. Limang Dan, nababali ka na biye? Ang buong ipon ng pamilya natin, kapag pinagsama-sama, ay hindi abot sa ganoon kalaki. Paano namin malalaman kung niloloko mo kami? Dahil kanina lang sa mga regalo, nakakolekta tayo ng halos 200. Pera iyon ng ating buong pamilya. Kapag ibinigay ang perang ito sa inyo, ano na lang ang kakainin ng iba? Nanay, palagi mo namang kinakampihan ang pamilya ni na kuya. Sa tingin ko, kahit mamatay ka, hindi mo rin ibibigay ang pera sa amin. Pero ayos lang, kukunin ka o na lang ito ng kusa. Ano ang balak mong gawin? Gungkay, hahayaan mo lang bang ganyanin ng asawa mo ang nanay mo? Nanay, ikaw ang nagpapahirap sa amin. Hanapin ang pera. Huwag kang maingay. Nanay, Gungkay, paano na? May paparating, patay tayo. May poperating. nanay. Nanay, kapag may tinawag kang tao, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa iyo. Nanay, mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Mukhang nagpapahinga na sina nanay at tatay. Mamaya na lang tayo bumalik, Tara. Umalis na sila. Gungkay, ikaw, kaya mo talagang gawin ito sa sarili mong ina? Tao ka pa biye? Nanay, ano bang ginawa ka sa iyo? Humihingi lang naman ako ng pera. Di iba? Kung hindi, ibibigay mo lang din naman lahat kay kuya. Bayura ang nanaya mo. Ibinuhos ko ang buong buhay ko para palakihin kayong tatlong magkakapatid. Wala akong naging pagkukulang sa inyong tatlo at malinis ang konsensya ko. Hindi ko akalaing ganyan ang iniisip mo. Ano naman kung nadismaya ka? Sasabihin ko na sa'yo. Matagal na kitang kinayinisan. Ang pagiging biyuda mo, Kamalasan mo na yun. Kung matalino ka, sana naghanap ka na lang ng mayamang lalaki. Hindi sana tayo naghihiyap ng gani. Oh. Sana maaga ka na lang namatay. Utal, pagtanda mo, hindi naman kita alagaan. Nanay. Tapos na, wala na siyang hininga. Tumawag kayo ng doktor. Tumawag kayo ng doktor. Hindi pwedeng kumawag, pinuno. San Pandi, nanay ka o ito? Pero kung maghanap ka ng tulong ngayon, hindi ba mabubunyag ang mga ginawa natin? Inay, patawarin niyo po ang inyong anak. Sa susunod na buhay, babawi ako sa inyo. Fubao alis na esay lola. maging mabait ka at alagaan mo ang sarili mo.
Fubao, anong nangyari sa iyo? May nangyari kay Lola. Inay, gumising kayo. Inay, Ano ang nangyari sa bayanan ko? Inay, gumising kayo. hindi ba sabi niyo gusto niyo pang makitang lumaki si Fubao? Inay, Hindi ba maayos naman ang lagay niya kaninang umaga? Bakit nagkaganito? ang buhay ay sadyang marupok. Inay, siguradong ito na ang huling sandali niya. Inay, Anong nangyari? Inay. Inay, Kuya Watchang, pakiusap, iligtas niyo ang lola ko. Ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Ang siklo ng reinkarnasyon ay hindi dapat gambalain. Tapos na ang oras ni Wang Ying, wala kang magagawa kahit magmakaawa ka. Kuya Watchang, pakiusap, gagawin ko ang lahat para lang mabuhay siya. May maliit na pagkakataon pa, pero kailangan mong magbayad ng kaukulang kapalit. Kahit ano pa ang kapalit, papayag ako. 900 at 99 na taon ka nang nagsasanay sa Lotus Pond ng Bodhisattva. 1 taon na lang, mararating mo na ang kaliwanagan. Kung para kay Wang Ying, kailangan mong isuko ang lahat ng iyong kapangyarihan at maging isang dinaryong tao, at kalimutan ang iyong nakaraan at kasalukuyan. Kung ganoon, gusto mo pa rin ba siyang iligtas? Isuko ang lahat ng kapangyarihan, isuko ang lahat. Pinapayuhan kitang bumitaw na lang. Hindi sulit na isakripisyo ang lahat para sa isang mortal na ilang taon mo lang nakilala. Kuya Watchang, salamat, pero nakapagdesisyon na ako. Kuya Watchang, salamat, pero nakapagdesisyon na ako. Mabuti kung ganoon. Sa hinaharap, magiging dakila ang iyong landas bilang immortal. Hindi mo kailangang isuko ang lahat para sa kanya. Handa akong isuko ang lahat ng kapangyarihan at alaala para iligtas si Lola. Ano ang sinabi mo? Mo bang maging immortal? Mahalaga ang maging immortal at mahalaga rin ang bodhisattva. Pero si Lola, ako lang ang apo na makakapagligtas sa kanya. Isa pa, madalas sabihin ng bodhisattva na ang pagliligtas ng buhay ay higit pa sa pagtatayo ng piton. Palapag na pagoda. Napakabata mo pa, pero mayroon ka ng likas na kabanalan. Kung ganoon, pagbibigyan ko ang hiling mo. Lola, gumising na po kayo. Kuya, hindi mo ba mapatigil ang batang malas na yan? Kamatay lang ni inay, nagkakagulo na siya rito. Vala bea siyang konsensua? Gagaling na si Lola agad. Kuya, 8. Alabas nayo nalang kaya as ay Fubao? Bata pa siya, vala siyang gelam, huwag na natin siyang gisali sa gulo. Tama, ang mahalaga ngayon ay pag-usapan na natin ang mana ni inay para matahimik na siya sa kanyang paglilibing. Inay, Tubig. Bigyan niyo ako ng tubig. Inay, Inay, tulungan niyo akong itayo si inay. Inay, Mga walang utang na loob na anak na sina Zhao Gongkai at Sun Pandi, saan kayo pupunta? teka, Zhao Gongkai Sun Pundi San Keo Pupunta? Itong dalawang to. Nang hihingi ng pera sa akin, nakakagalit talaga. Pangatlo. Isa kang. Nagsabi lang naman ako hindi masakit na salita kay inay. Zinubeng makakalang ganon siya kabilis maga. Lit. Oy, kuya. Dahil sa ginawa mo kay inay ngayong araw. Mula ngayon, ako si Zhao Gongping ay wala ng kapatid na gaya mo. E di wala,
Hindi ko rin naman kailangan ng kuya na gaya mo. Tama na, mula ngayon, hiwalay na ang pamilya nating mga Zhao. Simula ngayon, buhay man o patay si Zhao Gongkai, wala na siyang kinalaman sa akin na si Wang Giyin. G. Sige, maghiwalay tayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung sinong pamilya ang mas unlad sa atin. Kayong lahat, huwag kayong lalapit sa amin ni Gongkai para humingi ng tulong. Pangatlo, humingi ka ng tawad kay inay. Hayaan niyo siyang umalis. Paglabas niya sa pintong ito, wala na siyang anumang kaugnayan sa atin. Inay. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na parang sumpa sa buhay ko? Lola, wag na po kayong umiyak. Nandito pa si Fubao, palagi akong nasa tabi niyo para magsilbi sa inyo. Munting Fubao. Tama si Fubao, nandito pa si Fubao para sa akin. Tapos na. Napakaganda ng produksyon sa ating nayon. May 3 tayong sobrang baboy. Titingnan natin kung sino sa inyo ang gustong mag-alaga. Kapag napalaki nyo ng maayos, magbibigay lang kayo ng 200 kilong kane sa nayon. Ang matitira ay sa inyo na. Sige. Mukhang excited ang lahat sa pag-alaga ng baboy. Pero, gaya ng nakikita nyo, 3 lang ang baboy. Gawin natin ang dati nating paraan, magbubunutan tayo. Kung sino ang makabunot, siya ang mag-alaga, okay? Si. Pumila tayo ng maayos. Ito ang baboy bilang 1, ito ang 2, at ito ang 3. Dapat nyo ring malaman na itong baboy bilang 1 ay inahin. Kapag naalagaan ng mabuti, baka sa katapusan ng taon o sa susunod, manganak na ito ng mga bi. Kapitan, ano pang hinihintay natin? Ginut na. Sige, huwag kayong magmadali. Heto na, handa na ang mga bunutan. Ang batang babaeng yan ay malas, pati sa pagbubunot ay isinama pa ang pampaswerte kuno. Baka mamaya, kahit balahibo ng baboy ay wala kayong makuha. Tapos na. Baka mamaya, kahit balahibo ng baboy ay wala kayong makuha. Simula nang dumating si Fubao sa pamilya namin, lalong gumaganda ang buhay namin. Kung malas ang pag-uusapan, mas malas kayo kaysa sa amin. Ang baho na ng pangalan ng pamilya niyo sa baryo. Ano naman ang pangalan? Pera ang pinakamahalaga. Sasabihin ko sa inyo, nitong nakaraang 6 na buwan, si Chansey at ang tatay niya ay nagnegosyo. At nakapag-ipon na sila ng malaki. Sino pa ang magsasabing si Chansey ay hindi swerte sa pamilya natin? Nay, ako na ang bubunot sa bunutan, ipakita ko sa kanila ang galing ko. Naniniwala si nanay na bibigyan mo ako ng karangalan. Nay, gusto ko rin bumunot. Dapat bata ang lumalaban sa bata. Mabuting Fubao, nabunot mo man o hindi, ikaw pa rin ang swerte ng pamilya natin. Dalawang baboy na lang ang natira, walaman lang akong nabinot. Nakabunot ako. Naku, ang galing. Tingnan mo, ang numero 3 na biik ay medyo paya. Pero basta malagaan ng mabuti, may matitira pa rin sa susunod na taon. Sabi ka unang gabi si Tiangki ang zuwerte ang pamilya natin. Ngayon, dapat mo nang aminin na ang batang malas nyo ay hindi hamak na mas mababa kay Tiansi. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi pa bumubunot ang ating Fubao. Emie, 1 na lang ang baboy at marami pa ang bunot. Hindi ako naniniwalang maswerte ang malas na batang yan. Fubao, tayo na, bilis. Titingnan ka Tapos na. Nakabunot si Fubao. Fubao, ikaw talaga ang swerte ng pamilya natin. Tingnan ko, Wu, numero 1 na baboy. Sa lahat ng baboy, ang numero 1 ang pinakamaganda. At inahin pa ito. Basta malagaan ng mabuti, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na biik sa susunod na taon. Fubao. Napakaswerte mo talaga. Para sa akin, si Fubao ang tunay na swerte ng pamilya natin.
Sabi ko na nga ba, ang pinakamagandang baboy ay nabunot ni Fubao. Ang anak ko ay mas magaling kaysa sa anak mo. Sambalang yan. Isa pa, masyado pang maaga para sabihing suwerte si Fubao. Tingnan natin kung mabubuhay mo ang baboy na yan hanggang paglaki. Ano bang pinagsasabi mo? Xiao Sun, ang baryo natin ay isang mapayapa at mapagmahal na komunidad. Kung patuloy mong susumpain ang mga residente rito, huwag kang magtataka kung kanselahin ko ang resu. Iltan ang pagkapanalo mo. Nay, alagaan nating mataba ang baboy, okay? Sige, simula ngayon, si Fubao na ang mag-aalaga sa baboy na yan. Palalakihin natin itong maputi at mataba. Nay, bibigyan kita ng maraming karne sa hinaharap, okay ba yun? CJ. Uwi na tayo, Fubao. Dalhin mo na ang baboy, Tara. Baboy, kakain ka na. Gongping. Patay. Ang baboy natin, Gongping, tingnan mo, mukhang may sakit. Hindi pwede, kailangan kong tawagin ang veterinaryo sa dulo ng baryo. Kung hindi, baka hindi na umabot ang baboy hanggang bukang liwayway. Hindi pwede yan, kailangan pa nating magbigay ng karne sa baryo bago matapos ang taon. Kapag namatay yan, tapos na tayo. Bantayan mo rito, pupuntahan ko na siya. Baboy, gising na. Oy Gongping, nagmamadali ka. Anong nangyari? Hindi ko alam kung anong sakit ang dumapo sa baboy namin, parang mamamatay na. Kailangan ko nang tawagin si Master Huang para tingnan ito. Si. Sa tingin ko, minamalas lang ang baboy nyo dahil sa batang malas na yan. Sabi ka unang gabi kahit nakuha niyo ang biboy na yan, hindi niyo rin yan mapapalaki. Tumigil ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Maayos naman ang mga baboy ng iba, sa inyo lang ang nagkasakit. Baka naman Svineflu yan. Nakakahawa ang swine flu. Tama si Pandi, ang batang si Fubao ay tunay na malas. Kung hindi, bakit sa kanila lang nagkasakit ang baboy? Patay. Tumigil na kayo. Titingnan ko muna ang baboy para malaman ang totoo. Tara na, Master Huang. Base sa pagsusuri, na-dehydrate ang baboy dahil sa pagtatay. May pinakain ba kayong kakaiba rito? Wala po. Ang mga damong ito ay ako mismo ang pumitas sa bundok. Wala namang mali sa mga ito. Nakapagtataka. Ano na ang gagawin natin? Hindi ko na tuloy alam kung ano ang ipapakain ko sa kanya. Lolo Huang, tingnan niyo po itong damo, may mali ba rito? Ito ay cleavers o bedstraw. Nakakatay ito sa mga baboy. Bakit nyo naman ito nahalo sa pagkain nila? Paano nangyari yun? Bata pa lang ako, nagpapakain na ako ng baboy, hindi pa ito nangyari. Si Julian, alam ko na kung ano ang nangyari. Master Huang, pakiusap, huwag niyo na pong ipagsabi ang nangyari sa amin ngayon. Mukhang may nainggit sa inyo. Kung hindi naging matalino at mapagmasid si Fubao, malalagay kayo sa panganib. Si Fubao ang aming munting swerte. At tungkol naman sa taong sadyang naglagay ng damo sa pagkain ng baboy namin. Bukas, huhulihin natin siya sa akto. Itutuloy. Julian, you hate papiye ang baboy nayo? Hindi ba ito swine flu? Hindi ito swine flu. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Master Huang, nagtae lang ito dahil sa nakain. Salamat sa tulong ni Master Huang, binigyan niya ng gamot at mas maayos na ang lagay nito. Sa tingin ko, kailangan lang itong magpahinga ng ilang araw. Mabuti naman kung ganoon. Nakakatakot ang nangyari kagabi. Kung namatay ang baboy nyo, kailangan nyo pang mag-ipon para bayaran ang utang sa nayon. Tama ka, kaya alagaan ko itong mabuti sa mga susunod na araw. Sabi ni Master Huang, wag na wag daw kaming magpapakain ng kung ano-ano. Baka hindi na ito mailigtas sa susunod. Nakaligtas kayo dahil kay Master Huang, pero hindi na maulit yan. Keinen Montag, yan. Hindi ako maniniwalang mabubuhay ka pa pagkatapos niyan. Magnanica. Kala mo makikitakas ka? Hipag, ipaliwanag mo nga, bakit ka pumunta sa kulungan ng baboy namin dala ang damong ito?
Itutuloy. Huwag ka nang tumakbo, nakita na ng lahat ang mukha mo. Pandi, hindi ko akalaing napakasama mo. Isang taon na nating pinaghirapan ang halaga ng baboy na yan, tapos gusto mo lang itong patayin? Kapatid mo ang asawa ko. Paano mo nagawa ang ganito? Ang mga taong kasing sama mo ay dapat nang paalisisan na yun natin. Ginawa ka ulang yun dahil na yinas ako kay Zhang Xiulian, gusto ka ulang siyang gantihan. Hindi ko rin nakalain na magiging ganito kaseryoso ang kahihinatnan. Dahil lang naiinis ka sa akin ngayon, papatayin mo na ang mga baboy namin. Kung bukas naman ay mainis ka sa ibang kapitbahay, papatayin mo na rin ang buong nayon. Dalhin niyo siya sa presinto. Huwag niyo akong dalhi sa presinto, nagmamakaawa ako, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Kung hindi ka namin bibigyan ng leksyon ngayon, baka isipin mo na naman na madali kaming apihin sana. Yusunod. Kuya, nagmamakaawa ako, hindi na ako pwedeng makulong ulit. Siguradong makikipaghiwalay sa akin si Gaufi kapag nangyari yun. Pwedeng ayusin ito ng pribado, pero depende yan kung gaano ka kaseryosong palamigin ang galit nin. Itay at inay. Ito lang ang meron ako. Mga kababayan, salamat sa tulong niyo sa paghuli sa magnanakaw at pag-iwas sa mas malaking abala. Gapin niyo na lang ito. Gongping, huwag ka nang mahiya. Huwag kang mag-alala, lapitan mo lang kami kung may kailangan ka. Napakabuti at napakabukas palad talaga ni Gongping. Ewan ko ba, bakit magkaiba sila na ugali kahit isang ina lang ang pinagmulan nila? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Gusto mo bang dalhin na talaga kita sa presinto? Ang ating munting swerte, nakatulong na naman kina Itay at Inay. Sabihin mo, anong gusto mong reward? Gusto ko pong bilhan ng bagong damit ang buong pamilya. Ang ating munting swerte, talagang nakaka-inlove. Bukas, dadalhin ka ni Itay sa bayan, ikaw ang pumili ng damit para sa lahat, ha? Ang ating munting swerte, mukha talagang munting anghel. Aayusan ka ni Inay ng maganda para lumaki kang walang inaalala. Tama, lumaki kang walang inaalala. Lumaki kang walang inaalala. Tapos na. Ale, halika po rito, paupuin ko po kayo. Hindi na, okay lang ako na nakatayo. May karga pa po kayong bata, halika na po, paupuin ko kayo. Ang bata mo pa pero meron ang kanang magbibo? Sabi po ng teacher ko, dapat ay gumagalang sa matatanda. Ang bait naman. Sige na, maupo ka na, sayang naman ang kabutihang loob ng bata. Fubaw, dapat din tayong gumalang sa matatanda, ikaw na lang ang maupo. Ang cute naman ng bata. Cute ka rin naman. Siguradong kidnapper ang alin na yan. Kailangan kong iligtas ang batang yan. Patay. Bobby, ano ang tinitignan mo? Ale, mukhang masarap ang candy sa bulsa ng bata. Pwede po bang makahingi ng isa? Sige, kanin naman, Chip. Salamat po, Ale. Makikiraan po, bababa na ako. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Itay, mamamatay na ba ako? Anong nangyari, Fubaw? Okay lang bigay ang pera? Kailangan ba natin siyang dalhin sa ospital? Dalhin niyo siya sa ospital. Hayaan niyo na akong bumaba. Ale, dahil sa akin di mo kaya sumakit ang tiyan ko. Hindi pwede, kailangan mo sumama sa amin sa ospital. Paano kung may mangyari sa anak ko? Sino ang mananagot? Siya ang humingi sa akin, hindi ko naman pinilit ibigay. Mukhang nagpapanggap lang kayo para makapang-scam. Tabi, bababa na ako. Ngayon na ako nakakita na mag-ama na nagpapanggap para makapang-scam. Hanggat nandito kami, hindi ka makakaalis ng ganyan lang. Patay. Ang batang babae mismo ang gustong kumain ng candy. Ano naman ang kinalaman ng Ali rito? Tama mukhang gusto nayo lang akong jipitin. Bababa na ako ng boss. Pupunta ako sa presinto para humingi ng hustisya. Huwag niyo siyang hayaang bumaba. Manong driver, isara niyo ang pinto, kidnapper siya. Nagsisinungaling ang batang yan. Maniniwala ba kayo? Anak KO2 gusto nayo bang ipakulang KOKOSA present to? Bata, nags is an ungling ka, BA? Manong driver, huwag kayong magpaloko sa kanya. Tingnan niyo, may tagpi pa ang damit niya.
Pero tingnan niyo ang bata sa bisig niya, may gintong kwintas at pulseras pa. Masyadong kahinahinala yan, di ba? Binili yan ng biyenan ko para sa apo niya. Bawal bang mahalin ng lola ang apo niya? Pero ang ingay-ingay na natin, tulog pa rin ang bata. Paano mo may papaliwanag yan? Huliin ang kidnapper. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Fubaw. Patay. Naku pa, ano tong MG2? Di ba sa mga mayayaman lang ang mga kotse na yan? Sa buong buhay ko, bilang lang sa daliri ang nakita kong bisikleta. Gayon, 2 kotse agad ang nakita ko. Nananaginip ba ako? Sino mayaman kaya ito at napadpad sa baryo natin? Magandang araw sa inyong lahat. May nakatira ba rito na apelidong Zhao? Noong isang araw, iniligtas niya ang apo ko sa bus. Nagtanong-tanong ako sa presinto, at dito aw siya nakatira. Naparito ako ngayon, personal siyang pasalamatan. Ito ang munting regalo mula sa aming amo para sa tagapagligtas. 10 kahon ng mamahaling gamo. 200,000 cash. 200,000. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera. Ange d'aminament. Huwag na kayong magsalita. Ang kita namin sa isang taon ay wala pang 1,000. Itay, inay, si Fubaw ang nagligtas sa bata. Hindi natin dapat hayaang mapunta sa kanila ang mga rega. Long yan. Tama ka, hindi sila karapat-dapat sa mga yan. Ang daming tao, hayaan na lang natin. Asawa ko, 200,000 yan. Hindi na tayo maghihirap habang buhay. Ginoo, ako po ang nagligtas sa apo nyo. Ikaw ba si Zhao? Opo, akong gapo. Tagapagligtas, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na makikita ang apo ko. Ginoo, tungkulin nating tumulong sa kapwa. Tama ka, pero kailangan ko pa rin magpasalamat ng maayos. Negosyante ako, galing lang ako sa ibang bansa. Kung balak mong magnegosyo sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Mabuti naman, nagbabalak din sana akong magtayo ng maliit na negosyo. Siya ba ang anak mo? Opo, Ziyangga. Napakabait naman niya. Sabi ko sa hipe ng presinto, Yang bata raw. ay sapat na matalino at matapang para makita ang mali sa kidnapper, di ba? Tama, ako yun. Paano napansin ng bata na may mali sa kidnapper? Lolo, wala naman talaga akong napansing mali. Puro instinct lang yun, instinct lang. May natatandaan ka bang detalye sa suot ng apo ko? Sino pa ang makakaalala niyan? Nakatutok lang ako sa pagligtas sa kanya, hindi ko napansin. Siyempre hindi niya alam ang detalye dahil ang anak ko ang nagligtas sa apo niyo. Siyempre hindi niya alam ang detalye dahil ang anak ko ang nagligtas sa apo niyo. Alas 5 na ng hapon noon, nasa bus kami pauwi ng anak ko. Nakita namin ang apo niyo na walang malay, kagakarga ng isang babae. May nakasabit na jade bag sa lid niya. Duda ang ikinilos ng babae at ang suot niya ay hindi bagay sa apo niyo kaya namin napansin. Tama. Eksaktong-eksakto ang sinabi ng mga pulis sa sinabi mo. Mukhang ikaw pala ang tunay kong tagapagligtas. Kahit ang kredito sa ganitong bagay, gusto mo ring agawin? Sinasabi ko sa'yo, wala akong maintindihan sa sinasabi mo, ako ang nagligtas sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayong dalawa ang pumunta sa presinto? Sabi ng hepe, nakita na niya ang nagligtas sa akin. Handa kaming sumama anumang oras. Siguro masyado akong mabait sa inyo, kaya hindi nyo pa alam ang ugali ko. Ang huling taong nagsinungaling sa harap ko, wasak na ang pamilya ngayon. Hihe, Lolo, pasensya na po. Hindi nyo na sana kami pansinin, nadala lang kami ng kasakiman, patawad. Po. Tagapagligtas, napakatalino naman ng batang ito. Pero sabi ni Monsieur Zhao, si Ange naglita sa apo kao. Parang medyo sobrang yatayun? Mukhang hindi naman siya mas matanda sa apo ko. Toto po.
Sa totoo lang, ang buong kredito ay talaga namang sa anak ko. Siya ang unang nakapansin na may mali sa kidnapper at sa apo nyo. Nagkunwari pa siyang sumasakit ang tiyan para mapigilan ang kidnapper na bumaba ng bus. Kung hindi, mahihirapan na tayong mahanap ang kidnapper kapag nakababa na siya at nasundo. Minamali pala kita, apo. Sabi ng hipe ng presinto, swerte raw at may nakatagpo siyang mabuting tao. Kung hindi, pagbaba ng bus, hindi na mahahanap ang bakas ng kidnapper. Salamat sa langit, nakatagpo ako ng mabuting pamilya na gaya nyo. Ibig sabihin din yan, mabuti kang tao, lolo, kaya ka pinoprotektahan ng langit. Napakatalino mo talagang bata ka. Sabi mo NGA sa lolo. Ilang taon ka na? Lolo, ang pangalan ko ay Fubao, 5 taon na po ako. Fubao, natunaw ang puso ko sa pagtawag mo sa akin ng lolo. Sabihin mo sa lolo, gusto mo bang maging apo ko sa labas? Gusto rin kita, lolo, pero apo na po ako ni lola. Kung magiging apo mo ako, baka malungkot si lola. Ang batang ito, gustong-gusto ko siya. May 20,000 talaga si Gaokay, nakita ko mismo. Bakit mo pa binabanggit ang bagay na yan? Gaokay, may naisip na akong paraan para mabawi natin ang 20,000. Anong paraan? Nakalimutan Montag na ba? Ang batang sumpa na nagligtas sa kanya, anak ko yun. Tama. Bakit hindi ka naisip yun? Tara, kunin na natin ang pera. Ituloy. Zhao Gongping, Zhang Chulian, kung may lakas kayong loob na agawin ang bata, bakit wala kayong lakas? Ang loob na buksan ang pinto. Ibalik niyo sa akin ang anak ko, ibalik niyo ang bata. Pandi, anong nangyayari? Inagaw ni Zhao Gongping si Tianxi? Hindi si Chansi ang kinuha nila, kundi si Fubao. Tama. Fubao? Hindi ba sa kanila si Fubao? Ano namang kinalaman niyo roon? Buksan niyo ang pinto. Ibalik niyo ang anak ko. Ibalik niyo ang anak ko. Ano bang ginagawa mo? Mga walang hiya. Si Fubao ay anak ni Julian. Bakit kayo nanggugulo rito? Nee, alam kong kinakampihan Montag si Kuya. Pero hindi mo naman pwedeng ipagpilitan ang kasinungalingan. Si Fubao ay tunay na anak na ipinagbuntis ko ng 9 na buwan. Dugo ko at laman ko siya. Sobra na kayo ah. Zhao Gongping, Zhang Xulian, ibalik niyo sa akin ang tunay kong anak. Ano bang ibig mong sabihin? Ikaw ang anak pero hindi mo naman inalagaan. Ngayon gusto mo siyang bawiin ng walang dahilan? Saan ka nakakita ng ganoon? Hindi ba dahil mahirap lang kami noon kaya namin kayo nakiusap na alagaan siya? Ngayong medyo maayos na ang buhay namin, hindi ba pwedeng bawiin ko na ang sarili kong anak? Sabi niyo wala kayong pera para alagaan si Fubao. Bakit si Chansi, kaya niyo? Alam namin gumastos kayo sa pagpapalaki kay Fubao sa loob ng maming taon. Babayaran namin kayo pa. Ra-sa pagod niyo. Bibigyan namin kayo ng 100 piso. Hayaan nyo na kaming iwi si Fubao. Ang kita mo talaga. Bakit may mga taong? Ganito ka walang hiya sa mundo. Pinipilit niyo ba akong ilabas ang mga baho niyo noon sa harap ng maraming tao? Ni, sabihin Montag. Ilabas mo si Fubao at sabihin mo sa harap niya. Hindi ako naniniwalang itatakwil niya ang tunay niyang ina. Nay, kung malalaman ni Fubao na ayaw sa kanya ng tunay niyang mga magulang noon, tiyak na masasaktan. Siya. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kawalang hiya. Natatakot kayo, di ba? Kung hindi, ibalik niyo sa akin ang bata. Mga kababayan, tingnan nyo. Saan ka nakakita ng taong nagnanakaw ng bata ng harap-harapan? Kapag hindi nyo ibinalik si Fubao, hindi ako alis dito. Sa madaling salita, gusto niyo lang makuha ang perang pampagamot ni Fubao. Hindi Si Fubao ang tunay naming anak. Walang kinalaman ang pera rito. Si Fubao ang nagligtas sa buhay ng isang negosyante. Kapag nasa amin si Fubao, kahit gaano pa karaming pera ang gusto namin, makukuha namin. NGA Saubahi. Ngayon, pagbabayarin ko kayo. Ang cute. Lola! Fubao! Lola, Nay, gusto ni Fubao na sumama sa tunay niyang ina. Ituloy. Fubao, bakit ka lumabas? Hindi dapat nakikinig ang mga bata sa ganitong usapan. Huwag kang mag-alala, Fubao. Nandito si Lola.
walang makakakuha sa'yo. Lola, maniwala kayo sa akin. Dahil hindi naman importante ang pera, hayaan nyo na ang 20,000 sa mga magulang ko ngayon. Sasama na ako sa inyo. Ang 20,000 yun ay pambili na ng ilang bahay sa syudad. Paano na yan? Kapag napaamo natin ang batang yan, hindi lang 20,000 ang makukuha natin, baka mapilit pa. Natin silang ilabas ang pera. Sige. Naku, syempre mas mahalaga ka kaysa sa pera. Fubao. Maging mabait ka, sumama ka na kay Nanay Pauvi, ha? Sige, sasama ako sa inyo. Maging mabait ba kayo sa akin? Fubao, siempre naman. Ikaw ang tunay naming anak. Paano naman kami magiging masama sa iyo? Magiging kasing bait nyo ba kayo ng mga magulang ko ngayon? Naku. Mas mabait ta. Lahat ng gusto mo, ibibigay namin. Bibilhan ka ni Itay ng kahit ano, Fubao. Kung ganoon, sasama na ako sa inyo. Si Julian, huwag kang mag-alala. Matalinong bata si Fubao. May dahilan siya kung bakit niya ginagawa ito. Fubao, kung sakaling apihin ka nila, sabihin mo lang kay Itay, susunduin kita. Huwag kayong mag-alala, ang taong may swerte ay hindi mapupunta sa malas na pamilya. Maglalaro lang si Fubao ng 2 araw at babalik din. Tapos na. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang makuha niyo pa siya ulit. Tara. Fubao. Huwag kang mag-alala, kapag naging masama sila kay Fubao, agad ko siyang susunduin. Hindi ko lang talaga siya kayang bitawan. Natatakot ako na baka masama ang trato ni Sun Panpan sa kanya, kahit gaano siya katalino, 5 taong gu. Lang pa lang siya. Ganito na lang, panganay, maghanap ka ng magbabantay sa kanila. Nanay Xulian, huwag kayong mag-alala. Kapag nagkamali sila ng trato kay Fubao, kahit sa pilitan nating babawiin si Fubao. Ako rin, pupunta ako sa bahay nila 3 beses sa isang araw. Tingnan natin kung maglakas loob silang tratuhin ng masama si Fubao sa harap ko. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Itay, inay. Bakit niyo siya dinala rito? Ayaw ko sa kanya. Bahay ko ito. Sabi ni nanay, ako ang paborito niyang baby, kaya dito ako titira. Ayaw ko. Hindi ba sabi niyo ako lang ang mahal niyo? Paalisin niyo siya. Ayaw sa akin ni kuya, gusto ko na lang bumalik sa tunay kong mga magulang. Fubao. Patay. Tiangki, kapatid Montag Zia. Simula ngayon, pamilya na tayo. Maging mabait ka sa kapatid mo. Narinig mo? Ay, mabait na bata. Tiangki, ikaf lang ang nag-isa naming mahal. Bawat sentimong kikitain natin mula sa kanya ay para sa iyo lang, Chansey. Ngayon, magpakabait ka muna at magtiis. Nanay, dito ako matutulog. Kwarto ko ito. Gusto ko ang kwartong ito. Kwarto ito ni kuya, dadalhin kita sa ibang kwarto. Gusto mo? Gusto ko ang kwartong ito. Mahal niyo lang si kuya, hindi niyo ako mahal, gusto ko rito. Tiangki. Tingnan mo, hindi tayo nag-uwi ng anak, nag-uwi tayo ng pasakit sa buhay. Sino bang mag-akala na hindi sila magkasundo ni Chansey? Kailangan pa nating pagkakitaan ang batang yan, magtiis ka na lang. Tapos na. Fubao, mabuti ba ang trato sa iyo ni na Itay at Inay? Halika, Fubao. Ayos naman po, pero mas mabuti ang trato sa akin ng dati kong mga magulang. Hay, Halika, Fubao, kain kape ah. Pwede bang humingi ng pabor sina Itay at Inay sa iyo? anong pabor po? Fubao, di ba nailigtas mo yung batang lalaki sa boss noong isang araw? Gusto sana ni Itay na tawagan mo ang lolo ng batang, yun para humingi ng pera. Naubusan kasi ng pera si Itay sa negosyo nitong mga nakaraang araw. Kapag kumita na si Itay, bibilhan kita ng magagandang dami at cake. Gusto Montag ba yun? Hindi po pwede.
Sabi ng guro namin, sa paglipas ng panahon malalaman ang tunay na ugali ng tao. Isang araw pa lang kayong mabuti sa akin, pero 6 na taon nyo akong hindi kinuha. Naku, wala lang kaming magawa noon. Siguradong magiging mabuti kami sa iyo simula ngayon. Sige po, kaya nyo bang patunayan iyan sa akin sa paglipas ng panahon? Patunayan sa paglipas ng panahon, gaano katagal ba? Hindi naman matagal, basta maging mabuti lang kayo sa akin sa loob ng 3 taon. Sige na nga. Sige na, basta maging mabuti lang kayo sa akin sa loob ng kalahating taon, maniniwala na ako sa inyo. Fubao, huwag kang mag-alala, mas magiging mabuti na ako sa iyo. Halika, kumain ka na. Inay, gusto ko po ng cake. Pwede niyo ba akong bilhan? Naku, masyadong mahal ang cake at kailangan pa pumunta sa bayan para bumili. Tama nga sila, niloloko niyo lang ako. Bibili tayo. Pupunta na si Itay sa bayan para bilhan ka. Ako rin. Gusto ko rin ng laruan. Chansey, bibilhan ka rin ni Itay ng laruan sa bayan. Fubao, halika. Lumapit ka kay Itay. Miss na kita, Fubao. Kuya, anong ginagawa mo rito? Hindi ko hahayaang kunin mo si Fubao. Bakit? Bawal ko na bang bisitahin si Fubao? Kapag nalaman kong hindi niyo siya pinakitunguhan na maayos, huwag niyo akong sisihin kung bukon. Ko siya. HMPH, inapi ka Uzia? Ngayon, itinuturing namin siyang pang prinsesa sa bahay. Alam mo ba yun? Pupunta na ako sa bayan ngayon para bilhan siya ng cake. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ni Fubao ang sarili niya para hindi siya maapi. Huwag kang magtagal, naghihintay kami ni Itay, Inay, at Lola sa bahay. Naghihintay kami sa pag-uwi mo. Ayan. Bli, Sinaktan mo ako, isusumbong kita kina Itay at Inay. walang silbi ang pagsumbong mo, mas mahal nila ako kaysa sayo. Kung mahal ka nila, bakit hindi ka nila bilhan ng laruan? Niloloko ka lang nila. Hindi nila ako niloloko, hindi maaari. Hindi kita niloloko. Tingnan mo na lang kung sino ang mas paborito nila at kung sino ang bibilhan nila ng gamit. Fubao, tingnan mo, binilhan kita ng keke ni Itay. Mabuti si Itay. DIBA? Yung laruan ko po. Ah, Chansey, pasensya na, nakalimutan ni Itay ngayon. Bibilhan kita sa ibang araw, maging mabait ka lang. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo, tingnan nyo na lang kung kanino sila magiging mas mabait at kun. Kanino sila bibili ng mga gamit? Hindi nyo na talaga ako mahal. Hi, Tiangki, magpakabait ka. Gabi na, kung tatakbo ka palabas, gusto mo bang atakihi sa puso ang nanay mo? Total nandyan naman na si Fubao para sa inyo, ayoko na rin sa inyo. Hindi ko na rin kayo gusto. Sayang ang lahat ng pagod. Hanggang kailan ba matatapos ang ganitong buhay? 2 araw pa lang ang nakakalipas, pero parang kalahating buhay na ang lumipas. Ang kute na batang ito ay paang naniningil lang ng utang. Hindi man lang siya mapakali kahit isang. Araf. At lagi pa niyang inaapi ang ating si Chansey. Kung hindi lang dahil sa pera, matagal ko na siyang nasampal. Ayos lang, magtiis pa tayo ng kaunti. Magtatanong ulit ako sa susunod na 2 araw. Hindi ako maniniwalang hindi ko malalaman. Fubao, tingnan mo, ito ang binili ni tatay na damit para sa iyo. Ang mahal nito, gusto mo takpea? Gusto ko po, salamat po, tatay. Pwede mo bang kontakin ulit ang lolo na yon para kay tatay? Naubos na ang pera ko sa pagbili ng mga gamit mo nitong mga nakaraang araw. Kung hindi mo na ko kontakin ang lolo na yon, wala na akong perang pambili ng mga damit at keke para. Iyo. Pero? Walang pero. Basta kontakin mo lang ang lolo na yon, bibilhan kita ng kahit ano. Pero hindi niya naman po ibinigay ang kontak niya sa akin. Sabi niya, ang pagbibigay ng pera sa akin ay sapat na bilang pasasalamat. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad ang napakahalagang impormasyong iyan? Hindi niyo naman po tinanong, tatay. Ikaw na bata ka, niloloko mo lang pala kami nitong mga nakaraang araw, di ba? Patay. Niloloko mo lang pala kami nitong mga nakaraang araw, di ba? Ito yan. Sino ang nagpahintulot sa iyong saktan siya? Ang galing nyo, Zhang Xiulian. Nagkutsaba kayong pamilya para paglaruan kami ng batang ito. Ha? Pinakain at pinatira namin siya ng maayos, pero wala naman pala siyang alam na kontak ng mayamang. Ni Kuzuante na, yun.
Hindi ba sabi niyo, hindi niyo siya gusto dahil sa pera, kundi dahil kay Fubao mismo? Si Fubao ang tunay naming anak. Bakit nyo kailangang makuha ang pera? Kung gusto nyo si Fubao, sige, ibigay nyo sa amin ang pera at kunin nyo na ang batang pampasakit. Nang ulo na yan. Sa mundo, walang ganyang kadaling bagay. Isang buhay na bata, basta-basta nyo na lang itatapon. Itong tatay na ito ang bumibili ng masasarap na pagkain ko araw-araw. Gusto ko pa rin manatili sa ahay nila. Umalis ka na. Kung kanino mo gustong pumunta, doon ka. Hindi na kita kayang alagaan. Kung hindi nyo ako alagaan, magsasampa ako ng kaso sa bayan para sa abandonen. Bakit naman? Total, kayo naman ang nag-alaga kay Fubao dati. Kunin niyo na lang siya ulit. Kunin ulit. Tapos kapag gusto niyo na naman siyang alagaan, kukunin niyo ulit. Hindi ako papayag. Habang buhay ko na siyang hindi kukunin. Umalis na kayo. Huwag na kayong tatapak sa bahay ko. Pwede rin naman kunin namin siya, basta pumirma kayo ng kasunduan na isinusuko niyo ang parental fee. Aiks. Pwede rin namin ituloy ang pag-aalaga, basta pirmahan nyo ang kasunduang ito. Kung hindi, ayos lang din naman sa akin na maging tiyuhin ni Fubao. Naku, kuya, hindi halata handang-handa ka pala. Gusto nyo ang batang ito? Sige, pagbibigyan namin kayo. 10,000, kunin nyo na ang bata. Sige, pero dapat isulat yan sa kasunduan. Pumapayag kayo. Mukhang kulang pa ang 10,000 Hindi pwede. Kailangan niyo akong bigyan ng 20,000 bago niyo madala si Fubao. Akala niyo ba ay madali niyo kaming maluloko? Huwag niyo isiping hindi ko alam. Binigyan nila si Fubao ng 200,000 bilang pasasalamat. Ako ang nagluwal kay Fubao. Ano naman kung ibigay sa akin ang 200,000 iyon? Tito, hayaan niyo na lang po. Mas gusto ko ang pamilya ko ngayon. Halika. Sige na. Si Julian, tara na, hay. Hey, Sandali, kuya, sige na, 10,000 na lang. Ibigay nyo ang 10,000 sa amin, at kunin nyo na ang pampasama ng loob na batang yan. Dahil sa kasunduang ito, wala na kayong kinalaman kay Fubao. Kapag naglakas loob pa kayong manggulo sa buhay namin, hindi ko kayo sasantuhin. Huwag na lang ang batang yan, pati kayo ay itatakwil ko na rin. Sige, simula ngayon, putol na ang ugnayan nating lahat. Fubao, tara na. Uwi na tayo kasama si Naitay at Inay. Uwi na tayo. Ngayong hawak na natin ang ganito kalaking pera, magiging maginhawa na ba ang buhay natin? Siyempre naman, sa perang ito, hindi na natin kailangang magpaalipin sa iba. Saan natin itatago ang perang ito? Aray! hey, Dito sa ball. Tiangki. Jancy, halika rito, bawal maglaro ng apoy. Nakakaihi sa kama yan, bitawan montag na yan. Tiancy, bantayan mong mabuti ang silid na ito para sa amin. Nandito ang pinakamahalagang yaman ng pamilya natin. Tama, Jancy, di ba gusto mo ng laruan noong isang araw? Pupunta kami ni Itay sa bayan para bilhan ka. Gusto mo ba yun? Masaya ka, Bea? Mityan mo si Itay, bantayan mong mabuti ang silid, ha? Masamang Itay at Inay. Mas mahalaga si Fubao kaysa sa akin, mas mahalaga ang yaman kaysa sa akin. Susunugin ko ang yaman nyo para makita nyo kung maglalakas loob pa kayong baliwalain ako. Sunog. May sunog. Tulong, may sunog. Bilisan nyo, may sunog. Huwag na kayong pumasok, puro usok na sa loob, tupok na ang kama at aparador. Nasumok hindi ang kwarto ka. Wala na, ubos na lahat, hay. Paanong wala na? Sino? Sino ang sumunog sa bahay ko? Sino ang batang yan na naglaro ng apoy?
Ikaw na bata ka. Bakit ko ba naisipang ampunin ang malas na batang to? Sabi niyo ako lang ang mahal niyo, mga sinungaling kayo, buti nga sa inyo. Fubao, nakita mo na? Ang perang hindi pinaghirapan ay nagdadala ng kapahamakan. Huwag kang mag-alala, ang taong marangal ay kumikita sa tamang paraan. Ang talino talaga ni Fubao, pero ang pamilya ng ikatlong kapatid, mahihirapan na sila sa buhay. Kahit ano pa ang mangyari sa kanila, dahil nandito si Fubao, magiging masagana ang buhay natin. Siguradong sigurado, Fubao. Ikaw ang munting swerte ng pamilya natin. Tara, uwi na tayo. Wakas,